Alright, breaking news mga kapatid, no, nagsagawa ng pag-atake ang Israel, no, sa Iran. At pagkatapos nung nagdeklara sila ng state of emergency. Kalat ngayon mga tol, ang balitang to, breaking news, no, naglunsad ng major strike versus Iran. State of emergency idiniklara mga kapatid ng Israel. Sabi rito sa isang report mga tol, Commander-in-Chief ng Iran o IRGC at former head ng Atomic Energy Organization patay sa pambobomba ng Israel sa Iran. Ako po, talagang matinding gera tong aasahan natin ngayon. Patay ang Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na si General Hossein Salami at dating head ng Atomic Energy Organization na si Fereydon Abbasi sa pambobomba ng Israel sa Iran. Ang dalawa ay nasawi sa overnight major strikes ng Israel kung saan partikular na inatake ang nuclear program at iba pang military targets. Okay, Israel ang umatake sa Iran. Sinabing ang pangbobomba ng Iran o sa Iran ay hindi one-day attack. At nabatid na ang pag-atake ay isang preemptive, precise, combined offensive na kinabibilangan ng dose-dosenang target sa buong Iran, mga tol. Naku po. Siyempre, ang Iran hindi natin pwedeng hindi asahang gumanti yan. Nagdeklara ng state of emergency ang Israel at ipinatupad ang suspensyon sa mga paaralan, social gatherings at non-essential work dahil inaasahan ng pagganti ng Iran. So kumbaga parang ang tawag dito? Yung curfew o wala munang lalabas na ganyan, wala munang aalis, wala munang mga social gatherings, wala munang pasok sa eskwelahan kasi inaasahan nila ang matinding pagganti rin ng Iran dahil sa ginawa nilang pag-atake rito. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Iran at nagpasalamat kay US President Donald Trump sa pangunguna sa nuclear program talks. Yan na, una nang naglabas ng statement ang Amerika at nilinaw ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kinalaman ng US sa pambobomba ng Israel sa Iran. Di ba meron din nuclear talks mga tol, dapat ang Iran at saka ang Amerika, mukhang hindi na rin matutuloy yun. Sa halip, ipinatupad umano ng Israel ang unilateral action laban sa Iran para naman sa kanila ang top priority ay maprotektahan ang American forces sa rehiyon. Yan, so ito yung nasawi sa pag-atake ng Iran mga tol. No, ito panoorin natin yung isang video mga tol mula rito sa UNTV. Yan, ito mula sa UNTV mga tol. Israel nagdeklara ng state of emergency matapos magsagawa ng pag-atake sa Iran mga tol. Well, alam naman natin in these last days, sabi nga sa Bible, 'di ba, bago dumating ang araw ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus o yung Judgment Day, paghuhukom. Masasaksihan natin ang mga palatandaang 'to. Diba, titindig ang bansa laban sa bansa, magkakaroon ng taggutom, paglindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? Ito, mga digmaan, ang mga alingaw-ngaw ng digmaan na mababalita sa buong daigdig at eto na nga. Panoorin natin to mga tol. Nagdeklara ng state of emergency ang Israel matapos magsagawa ng pag-atake sa mga nuclear at military facilities ng Iran. Yung ibang mga video mga tol, medyo iba-blur natin para hindi tayo tamaan ng alam niyo na, medyo mahigpit kasi rito sa YouTube . Inaasahan ng Israel ang agarang missile at drone retaliation mula sa Iran laban sa kanilang teritoryo matapos ang nasabing mga pag-atake. Yung mga nakakalaban ng Israel at ng Amerika, mga proxy ng Iran yun. Etong Iran mga tol, masyadong malaking bansa to. Diba? Isang beses nang umatake ang Israel at parang hindi naman yun pinansin dati ng Iran at sabi nga nila parang hindi daw nila naramdaman. Pero ipinakita ng Israel kung ano yung mga damage na naidulot nila. Eto, kakaiba ngayon to. At mismo ng Israel pagkatapos nilang umatake, nagdeklara agad sila ng state of emergency. Wala munang pasok sa mga paaralan, wala munang social gatherings o wala muna sigurong pasok sa mga trabaho dahil inaasahan nila yung retaliation ng Iran. Ang pag-atake ay isinagawa bilang preemptive strike sa gitna ng ulat na may sapat na materyales na ang Iran upang makagawa ng hanggang 15 nuclear bomb sa loob ng ilang araw. Grabe, lakas nun.
Pinaniniwalaang ang pag-atake ng Israel ay nagresulta ng pagkasawi ng ilang matataas na military official ng Iran. Yun pa ang matindi doon, di ba? Yung pag-atake ng Israel, mga tol, dito sa Iran ay nagresulta ng pagkasawi ng matataas na opisyal. So lalo talaga magre-retaliate dito ang Iran. At asahan na natin, mga tol, makakarinig talaga tayo rito ng matitinding labanan na. Hindi natin alam kung gaano palalaki itong labanan na to. Di ba? So ngayon, mga kapatid, sana ay hindi ito magresulta ng ikatlong labanang pandaigdigan, mga tol. Kasi yung mga ganitong labanan mukhang naiinggit pa yung ibang mga bansa at gusto rin nila, mga tol, na magkaroon din ng labanan sa kanilang mga rehiyon. Tulad na lamang halimbawa yung problema natin dito, di ba? Sa Asian, mga tol, o dito sa Indo-Pacific, kung saan problema pa natin dito is yung pagiging makasarili o pagiging gahaman dito ng China, dahil meron pa nga mga balita ngayon, mga pinasok ng warship ng China etong katubigan ng Japan. Tapos by 2027, ang balak naman ng China is kailangan masakop na nila itong Taiwan. So napakarami ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon, mga tol. At nasasangkot din syempre ang Amerika dyan. So dito naman sa atin, ang inaabangan natin, hindi naman sa inaabangan, ang pinaghahandaan natin, mga tol, is yung magiging pagsakop ng China dito sa Taiwan, dahil malamang talaga magiging involved tayo dyan dahil marami nga tayong mga marami tayong mga OFW na nagtatrabaho dito sa Taiwan na maaaring madamay kapag sumiklab na dyan ng gera. So may kita mo, Middle East, di ba, dito sa Southeast Asia, so ang daming nangyayari talaga ngayon. Ayan, at ito, at meron pa rito sa DZXL News, breaking. Israel naglunsad ng major strike versus Iran. State of emergency idineklara. Naglunsad ng pag-atake ang Israel laban sa Iran ngayong araw ng Biyernes, Philippine time ngayon dito, Friday ngayon. Sa kanila, ito yung nangyayari ngayon sa kanila. Naglunsad sila ng airstrike ngayon. Ayon sa Israeli military official, tinarget nito ang nuclear program at long-range missile capabilities ng Iran. Sinasabing ang pangbobomba sa Iran ay hindi one-day attack. At nabatid na ang pag-atake ay isang preemptive, precise, combined offensive na kinabibilangan ng dose-dosenang target sa buong Iran. So marami pa silang atakihin. Pero ngayon, nagdeklara na nga sila ng state of emergency at inaasahan nila, mga tol, na gaganti nga dito ang Iran, mga tol. Natutupad talaga lahat ng hula na nakasulat sa banal na kasulatan. Ikaw ba naniniwala ka sa Bible at naniniwala ka bang ito'y palatandaan at nalalapit na ang araw ng paghuhukom? Pwede ka magbigay ng komento, mga tol, sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong sariling opinion, sariling reaksyon, mga tol. Maraming salamat sa inyong panonood at sana talaga ay hindi natin maranasan itong nararanasan ng mga bansang to, at dito sa Pilipinas hindi natin maranasan yung mga ganyan. Well, nasa ating gobyerno yan, mga tol, kung anong mangyayari dito sa ating bansa, kung tayo ba isasabak sa ganitong klaseng mga sitwasyon o hindi. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.